tayo po'y magsiluhod para sa panalangin at mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Parangal at papuri sa Ama. Sa loob ng 9 na araw na iyong pinatnubayan, ginabayan ang pagnonobena. Salamat sa mga tao mong idinatal, mga anak mong minamahal, na nakiisa sa 9 na araw upang ipasilay, ipadama ang pagpapahalaga nila sa iyo. Sa panambitan man at kahilingan ang pakayat tukoy nila, subalit nakitaan ng pakikiisa at pagnanasang ika'y makilala. Ama, mahabag ka at maawa. Ano man ang pagkahina, pag-aalinlangan, at kawalan ng pag-asa, ikaw nang sadyang bumuhay, magpalakas, magpasigla at magpaalab ng buhay na pag-asa nila. Saan man dako ng puso nila, may pag-aalinlangan pa, buksan mo ng ganap, Ama, at ipadama ang pag-ibig mo sa kanila. Upang malubos na ang sa kanila'y maging galak at tuwirang paniniwalang mayroon kang magagawa. Sa dakong kaisipan nila, anuman ang gumugulo at nagbibigay ng matibay na suliranin, nang dahil sa iba't ibang pumapasok na nagbibigay kalituhan, hawiin mo na, Ama, at mahabag ka. Ibigay mo na ang lubusang kapayapaan nila at ganap na pangunawa sa iyong kaukulang kabanalan upang malubos ang sa iyo'y pagsambang matapat. Ano man ang taglay nilang mga kahilingan sa araw na ito, mahabag ka at maawa, sila'y aliwin mo. Ibigay mo na, Ama ko, ang nararapat na kamti nila. Ano man ang nais mong kung alin ang dapat unahin, nabatid mong ito ang nararapat sa kanila, sapagkat ikaw ang nakakaalam ng maganda at mabuti nilang ikabubuhay. O Ama, mahabag ka at maawa. Bigyan mo sila ng sigla at galak ng pananalig at pananampalataya na ito iyong maibibigay sa kanila. O Ama, tuwirang pag-alabin mo ang pagmamahala ng bawat isa at patuloy na ibigay nila ang tuwirang pag-ibig sa kapwa-tao. Yamang ang pag-ibig mo'y tapat at makatotohanan sa iyong mga anak. Maramdaman nila ang tuwirang kawagasan at kalinisan upang magmithit, magnasa rin sila, mabuhay ng may pag-ibig at pagmamahalan. Sa buong panahong sila'y pinahiram mo at pahihiram ang buhay sa sanlibutan. O Ama, sadyang hindi nga malilirip ng tao ang magaganap at nagaganap sa buhay nila na ayaw nilang mangyari, tulad ng kaganapang karamdaman, paghihirap at kabiguan. Subalit kung ito'y niloloob mo upang sila ay patatagid patibayin, masumpong ang kanilang ganap upang lubos nilang makilala ang iyong kahiwagaan at mahimalang gawa. O Ama, sadyang ang walang makagagawa ng nagpapakahirap para sa kapwa. Subalit ang iyong espiritu'y kayang-kayang gawin ito. Kaya't sa oras na ito, Ama ko, mapuspos sila ng iyong espiritong banal upang mapagharian silang ganap mula ulo hanggang talampakan at magkaisa ng layunin sa adikain mong mainam na patuloy silang makapag-akay ng kapwa nila lang, yaong mga anak mong binigyang karapatang magbukas diwa, mag-akay sa liwanag. Yamang ikaw, Ama, ang pumili at humirang sa bawat isa. Patuloy mo nawa silang aliwin sa araw-araw at gabi man.
Huwag ang mga suliranin at alalahanin sa buhay ang mangibabaw, kundi yaong pagkilalang tapat sa iyo at ang mabubuting magaganda mong handog ang siyang kanilang makita. Ang pag-aarugamot pangangalaga ng iyong espiritu sa kanila at ng kaluluwa at katawan nila, ang siyang patuloy nilang makita at makilala upang patuloy silang maniwalang ika'y buhay, aking Ama. O Ama, naririto sila. Ano man ang kanilang hinihiling sa iyo, tulad ng aking pagsambit, na pagdulog at panambitan, kaawaan mo at kahabagan, sila iyong dinggin at pakinggan. Yamang naririto sa dako mo kung saan ang mga anak mong nalikom na tipon sa dambana, patuloy nawang maikintal sa puso't isipan nila ang pagparito nila na naging kasiyasiya sa kanila, na maging isang paalala at pag-alala sa paggunita nila kung paano ang pakikipagtipanan mo bilang espiritu sa maliit na dako at maliit na lugar ng paligid. O Ama, saan man naroroon ka, sa mga taong kilala ka at nadarama ng puso nila, patuloy kang manahan sa bawat isa upang saan man sila pumaroot, pumalaot, maramdaman nilang kasama ka't kalinga mo'y hindi nawawalay, upang patuloy nilang maibsan ang anumang suliranin na umuukilkil sa kanilang isipan, na batid nilang ikaw ang magpaparam. O Ama, ang anumang kadiliman nila, hawin mo na at ibigay ng tunay na liwanag, manahan sa kanilang ilawang hindi kukupas, hindi lilipas, mamamatay at mag-uundap-undap, kung ito ang maghaharing ganap, yaong kaloob mong mainam, ang pangunguna mo at paghahari sa kanilang katauhan bilang espiritong banal. O Ama, naririto sila. Anuman ang kanilang kahinaan ay palakasin mo, ang kanilang karupukan ay patatagin mo, ang kanilang walang-wala sa pag-iisip nila, ibigay mo na at ipagkaloob, yamang ika'y Ama ng kataas-taasan nilang tinatawag sa bawat saglit na naroroon sa puso't isipan nila'y ikaw, ang lahat ay maiibsan dahil ikaw ang naramdaman. Walang-walang pag-asa, walang-walang pagkalinga, walang-walang pagkilala, walang-walang pandama, ibigay mo na Ama at makaunawa na at maisilid sa kanila ang tunay na ligaya. Ama, hinihiling ko rin sa iyo ang mga nag-aral ukol sa larangan ng siyensya, mga doktor na turingan. Huwag lamang sa kanilang katalinuhang natutunan, doon sila manghawakan, kundi sa iyong kapangyarihan. Buksan mo ang kanilang puso, matutong mahabag at maawa sa isip at damdamin, huwag lamang sa laping kikitain, kundi kung paano sila makapagtitighaw at makauusad ng mga anak mong malulubha ang karamdaman. Ituro mo ang paraan at kaparaanan kung ano ang nararapat tupdin at gawin, yaong anak mong mga bubuhayin pa upang makalaya na sila sa kanilang pagkakaratay na malwat na nilang pinasasakitan at sinasaktan ng katawan niyong iyong kalaban. O Ama, ibigay mo na't igawad sa mga anak mong alipin ng mga sugal, mga pagdanasa ng laman, mga pagdanasa ng kaligawan. Ikaw na, Ama ko, mag-akay ng katotohanan, magbigay ng liwanag at magtuwid sa kanilang lahat. O Ama, ang mga taong ang palagay nila ay sila lamang ang maliligtas at marunong, sila lamang ang iyong pinaghaharian, sila lamang ang matwid at totoo ang pananalig. Buksan mo sa puso't isipan nila na walang matwid at matotohanan at makatotohanan
maliban ang tapat sa pusong ikaw ang tumatanggap at tinanggap kanilang ganap, na marunong silang magmahal ng kapwa, maging di nila kaanib sa anumang sektang kanilang kinaroroonan. Sapagkat ang wika mo nga, pag-ibig ang alay mo, handog mo'y pagmamahal. Kaya't napapatotohanan ang pakikis at pakikipagtotoo ng mga anak mo sa pag-ibig nila sa kapwa nila, hindi yaong ang pinagahari ang talinong natutunan nila sa iyong aklat na turingan, ngunit ang puso nila ay may kapalaluan at kalabisan. O Ama, ikaw nang maghari at manguna, ibigay mo na ang tama't mabuting pag-iisip, matutunan nilang mahalin kahit hindi nila kasama, matutunan nilang tanggapin kahit hindi nila nakakasama, bagkos kung kilala nila mula pagkabata at higit sa lahat, kamag-anak nilang naturingan nang dahil sa relihiyo'y naglalaban-laban, nang dahil sa relihiyon ay nagkahiwalay, nang dahil sa relihiyon nagkaisa ang nagkakampi-kampi at ang ayaw ay kanilang tinalikdan. Ito baga ang layon at nasa mo? Hindi bagat ang layon mo ay pagmamahalan nga, Ama, kaya't matwid mo nang ibigay sa kanilang marapat upang masumpungan nila ang tunay na katwiran mo at hindi ang dinadahilan ay ang mga ribulto, bagkos ang katotohanan, walang ganap sa puso nila ang paghahari mo. O aking Ama, katotohanan lahat ang sinambit mo, ikaw lamang ang nakababatid nakaalam ng lahat, tanging ikaw nakasusuri at nakalilirip ng iyong mga anak, ibigay mo ng marapat upang magkaisa at magmahalan silang ganap. Maging sino man sila'y anak mo sila, kaya't walang lahi sa lahi, kundi ayon sa pagtanggap at pagkilala sa iyo, yamang ikay Diyos ng katotohanan at Diyos ng lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Salamat, Ama ko, sa buong siyam na araw. Nakaligab mo'y binigay, sa tao'y tinanglaw. Iyong Espiritu mo, na tunay na liwanag, at ang sinumang sa'yo'y lubos na tumanggap. Nagliwanag ang lahat, diwa nila'y nabuksan, nakaunawang isip, damdamin ay tumanggap. O aking Ama na tuwirang saksi sa lahat, ikaw ang nakakakita, nakasisilay sa iyong mga anak. Yamang Espiritu mo'y buhay, patuloy na gumawad sa iyong mga anak na nabis ang pag-ibig, na nasang patuloy na sa iyo ay magalay at paglingkuran buong buhay, habang naririto sa sandaigdigan. O aking Ama na bukal ng habag, awa mo'y gawad sa iyong mga anak, sila ay lumingap. Natulad mo sa kapwa upang patutuhanan, ikaw ang Ama ko, ang nasa puso at isip, dahil ikaw nga ang siyang pag-ibig, ang siyang ganap at siyang lahat sa buhay ng tao. O aking Ama, kay buti mo totoo, lahat ng gawa mo ay imposible sa tao, na nagagawa mo, posible ito sa nagtitiwala, sa'yo'y naniniwala. Hindi lamang
pa man ang siyang kagalingan at tunay na magpapagaling, kundi ang iyong kapangyarihan at ang iyong kakayanan bilang Ama na tuwirang sa tawa'y bumubuhay. Aking Ama, salamat sa iyo sa paghahari mo at pangunguna sa lahat ng mga anak mo nakisa sa iyo. Napapatotohanan, buhay ka sa tuwina, nekarameneyana, nekarameneyahana, nekarameneyana. Pa-price. Bigas, umaalsa. Trigo, umaalsa. Libadura, nagpapaalsa. Taas nyo nga ang kamay ng mga mapagpaimbabaw. Ang tinapay daw kapag maraming libadura, maalsa. Ngunit iba lasa. Mapait-pait sa sobrang lebadura. Ganyan din ang taong sobrang mapagpaimbabaw. Mapait ang damdamin niya sapagkat walang pag-ibig na tapat siya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sapagkat ang tao, paano ang palatandaan ng Diyos para ika'y mapakitang mahal mo siya? Marunong kang umawa sa kapwa mo, nakapagpaparaya ka, nakapagbibigay ka, nakapagpapatawad ka. Ano pa? Nakakaya mong tanggapin ang dahil sa Kanya ay tinanggap mo. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kaya nga, may pasanin ka ba? Sino ang pamatok mo? Hindi mo kaya. Kaya niya. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Itaas nga ang kamay ng mga nagbibigay. Huwag kayong mahiya. Takdan at oras na para ipabalutin nyo naman sa Ama na nagbibigay kayo. Pero, yung may pag-ibig. Taas nga ang kamay na nagbibigay na may pag-ibig. Huwag nyo na sabihin, kahit kanino nyo binigay, alam na ng Ama yon. Ba't tinanong? Tandaan ninyo, kusing mang kumakalat sing binigay nyo kahit kanino mang lasing, alam ng Ama yan kahit lihim. Buhay ba ang Ama? Kaya, may malilihim ba sa Kanya? Ano pa kaya yung papel na walang kalatsing? Lalo niya rin niyang nababatid. Kaya, sumagip ba kayo ng kapwa nyo? At sa ginawa nyo, nasagip nyo ito? Umako ba kayo ng kapwa nyo? At sa ginawa nyo, napaligaya sila? Kayo ba ay nagmahal at minahal naman kayo? Mapalad kayo sa ginawa nyo walang nalihim sa Diyos na totoo. Sapagkat hintay nyo sa tuwin ang ganti, di malilihim ang ganti niya. Makikita at madarama nyo sa iba't ibang pamamaraan niya. Buhay bang Ama? Sapagkat, kung walang nagbigay, paano naman ang kawawang nilalang? Napapatotohanan ng pag-ibig at pagmamahal ng Ama sa mga abat wala ng kakayahan sa mga anak niyang ginamit para sila ay mapadamahan ng pag-ibig. Kaya, instrumento ba kayo ng kapwa nyo? Naging daan ba kayo ng kapwa nyo? Na kahit hindi nyo kapatiran, kahit hindi nyo kapatid, kahit hindi nyo kaano-ano, nagawa nyo ito dahil sa Ama, magpuri kayo sa Ama. Maraming tao, magbibigay dun sa sisikat ang pangalan. Magbibigay dun sa makikilala ang pangalan.
para makilala, mabatid ang pangalan at sumikat at kilalanin. Doon sa hindi, galit. Doon sa hindi, wala eka, wala. Nasa katwiran bang totoo yan? Nasa pananalig at pananampalataya bang tapat yan? O nasa kapaimbabawan yan? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, lalo't higit kung ang binibigyan ninyo ay tunay na matakot at may kakilalang totoong Diyos na tinatawagan na walang maiganti sa inyo, umasa na kayo. Sapagkat hindi sila nakaganti sa inyo, ang Diyos na nakakita ng Diyos nakakakita siyang gaganti sa inyo. Sinungaling ba ang Biblia? Sinungaling ba ang salita? Sinungaling ba ang Diyos? Kung walang Diyos, wala kayo ngayon dito. Sapagkat hindi papayag ang Diyos na ang demonyong mangyuna at maghari. Eh kahit pagtatapon lahat ang demonyong sinasabi nilang mga revolto na yan. Sila demonyo, hindi kayo. Buhay ba ang Diyos? Ganon ba yun? Alam niyo po, sa lapel lang na yan, ang dami bago muna natupad dyan. Ang unang binigay, dito, sinusuklob. Baka ako, hindi ako magre-record. Hindi ako recorder. Hindi ako mga awit. Nakasuklob dito. Tapos, pasubali ko sa'yo. Para ka ako, hindi ako reject. Binigay uli. Yun naman dito. Dito po ka nilalagay. Paano maririnig ka ako yun? Yun, dito na. Mga minamahal, alam nyo bang kapag hindi akma, hindi magtatama? Alam nyo bang pagkamali, hindi maglalapat? Kaya kapag halimbawa, mayroon kayong iniisip at hindi kalooban ng Diyos, kung hindi pa ninyo natatanggap, huwag muna kayong magalit. Huwag kayong mag-isip. Isipin nyo kung ano yung akma sa kanyang kalooban. Isipin nyo kung anong kagustuhan niya. At kapag nagtama't nag-akma na at natanggap ninyo, purihin nyo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sapagkat, dyan kayo nasusukat, 15 years anniversary. Purihin ang Ama. Napakabuti niya. Sino ba naman ang mag-a-anibersaryo na umuusad ng taon-taon? Di ba yung tao lang? Ano? Yung kinasal, yung gawain. Ngunit, ang pagdiriwang dito, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa kaloob ng Diyos na totoo. Kaya, kayong nakikipag-isa. Kaya, kayong nakikipagkaisa. Kaya kayong mga nakikipag-anibersaryo, nakipag-nobena, huwag taon masdan nyo. Huwag tao pakinggan nyo. Huwag tao suriin nyo. Ang suriin nyo ay ang Diyos na di nyo nakikita kung anong magagawa niya at ibibigay niya sa inyong mabutit na kabubuti para sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, kapag kayo ay mayroong hinihingi, huwag kayo nagmamadali. Lakipan nyo ng pagsusumamo, lakipan nyo ng katapatan, lakipan nyo ng pakikipagtotoo, at lakipan nyo pa ng pag-ibig. Dahil
hindi naman demonyo yung dinudulugan ninyo. Kaya dapat may pag-ibig. Dahil hindi naman hayop yung tinatawag nyo, kaya lakipan nyo ng kababaan ng loob. Dahil hindi naman isda ang inyong tinatawagan, kaya wag langoy ng langoy ang inyong pananampalataya. Gawin ninyong patag, sapagkat maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Ang pananampalatayang hambing sa alon sa karagatan, na palikwad-likwad at pabago-bago, paghampas sa dalampasigan, ay sumasambulat, hindi ninyo makakamit ang inyong ibig. Kaya kapag kayo nanalig sa unang araw, puspusin ninyong 9 na araw, wag lang ng 9 na araw, habang di binibigay ang inyong inihiling, manalig kayong tapat! Buhay bang Diyos? Doon, sa pananalig niyong tapat, totoo at makatotohanan, hindi nyo na mamalayan. Dahil tapat ang puso nyo, dahil totoo kayo naghihintay, at sa paghihintay nyo naman, araw-gabi man, hindi kayo nabeberat, nalulukaret, sa kakaisip, sapagkat winawaksin ninyo sa isip at damdamin nyo ang lahat ng hinihiling ninyo, umaasa kayong daratal din ito. Aba, naglista ka ng 10 hiniling. Araw-gabi, ay, putok na naman. Araw-gabi, nananalangin ka. Pagmulat ng mata mo sa umaga, gagawa ka. Limot mo na yung hiniling mo. Nang ibinigay sa'yo ng Ama na sorpresa ka, check! Ayun na yung isang hiniling ko. Araw-gabi, may bukas palagi ang sasabihin mo. Bukas uli. Gagawa ka na naman. Hahanap ka na naman ang gagawin mo. Libang na naman ang isip mo. Wala na naman yung hiniling mo. Dahil ang Ama mo, tinutuunan mo ng pansin. Aba, ginitla ka na naman. Binigay mo na binigay na naman yung isang hiniling mo. Check! Hanggang sa yung 10 mong hiniling, di mo na mamalayan, nakamit mo ng lahat yan. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Oo nga naman. Ba't hindi ka mababagot? Kung lahat na lang ng araw mo, wala ka ng laman ng isip, kundi yung, ba't kaya hindi pa binibigay? Diyos ko, umupo pa. Nagninoy sandali. Ano ba naman buhay ito? Ayan na nga, pumutok na naman. Putok na putok. Ganyan talaga si Taning kala naman niya titigil ako. Kung gusto niya, sige. Hanggang mamaya tayong hapon. Gusto niya? Kayo na lang. Buhay bang Diyos? Bakit nga ba? Kung hindi siya umaaliw, sa palagay nyo kaya, maiiwanan mo kaya yung alam mong mahalaga sa iyong buhay? Pagkatapos unahin mo yung tao, unahin mo yung kapwa mo. Hindi, diba? Dahil yan ang taong damdamin, yan ang taong kaisipan. Hindi mo iwanan ang mahalaga sa iyong buhay. Ang unahin mo yung mahalaga sa iyo. Ngunit, kapag inuna mo ang Diyos mo, tinalikdan mo mahalaga sa iyo, tandaan mo, kung ano tinalikdan mo na mahalaga sa iyo at inuna mo siya, alam niya ang para sa kanya. Buhay bang Ama? Napakatas talaga. Hindi na lang siya pumunta doon. Bumaong ka na nga dyan sa lupa na yan. Lukarit talaga kaya nga po kung na yan ba't pinatatanim ka doon sa... Pananalig ko bumaw sa lupa yung problema na yan di mapunta siya doon. Sa lupa, walang mapipinsala pag sa kapwa mo, pumunta ka nga kay Pedro, kawawa naman siya, di ba? Ganyan nawa, isang halimbawa lang ito. Kung may nararamdaman kayo, wag niyo sinasabing, buti pa siya, malakas ang katawan, ba't di na lang siya nagkasakit, ba't ako pa? Pag may namatay,
Naku, Eka, kabait Eka noon. Ba't hindi na lang Eka si Pedro masama ang namatay? Ganyan ang tao, inuunahan ng ama. Pinangungunahan ng ama. Yun ang gusto niyang maunang mamatay, ba't marunong pa kayo sa kanya? Buhay ba ang Diyos? Naku, Eka. Yan, Eka, namumulot lang ng basura. Ba't Eka nakabili ng sasakyan? Siguro, Eka, nakanakaw. Yan ang isip ng tao. Kapag may naiba sa kapwa nila, pinag-iisipan na ng masama. Ngunit hindi nila nakikita ang hiwaga ng ama. Hindi nila sinuri yung nagpupulot ng basura. Ito ba'y masamang tao? Masama kaya ginagawa niya at masama kaya nabuhay niya? Hindi niya alam, marunong mahabag at maawa ang ama. Sa mga anak niyang nagsisikap, nagpapakatutot, masipag. Isang araw kumikilos siya, binibigay ang marapat. Buhay ba ang ama? Kaya lagi niyong tatandaan, kanino ka ba sasandig? Sino ba pamatok mo sa buhay? Sino? Si Juan? Si Pedro na matatag, matibay, na mayaman? Si Petra? Si Maria na mayaman, nakukuhanan mo ng salapian? Wag. Sumandig ka, umasa ka sa kanila. Kung mahal ka nila, tinutulungan. Subalit, wag mong abusuhin sila. At huwag kang sa kanila na lamang umasa. Lagi kang aasa sa iyong ama. At lagi mong isipin may hangganan ang lahat para sa kanila. Kaya isipin mo rin balang araw, ikaw naman ang masandigan at huwag kang laging ikaw ang sandig ng sandig. Buhay bang ama? Sapagkat kung ano iniisip mong mabuti para sa kapwa mo, bibigay ng ama. Sapagkat kung anong pinapangarap mong mabuti para sa kapwa mo, darating sa iyo. Ngunit kung masama iniisip mo at masama ang layunin mo, ewan ko sa iyo, isang araw pahamak ka. Buhay bang ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May kasabihan nga, ang matatanda, ngunit ito'y totoo. Huwag mo muna Ekang bilangin ang sisiw habang hindi napipisa ang itlog. Sapagkat maaring sa 20 na ay may mabugok at mabileg. Buhay bang ama? Ano ibig sabihin? Kung alam ninyo na kayo ay maganda ang buhay, huwag naman kayong magsabing habang panahon ganyan na lang ang buhay nyo. At kung may kapwa kayong abang-abang kawawat kinagtatawanan nyo, habang panahon gayon sila kalagayan. Sapagkat ang amay may pagbabagong maibibigay sa mga anak niyang tapat na nananambitan. Buhay bang ama? Totoo ba ang Diyos? Kaya umasa ka sa Diyos sa may ilaga. Ang lahat ng sayo'y pangarap sa buhay. Unahin mo siya at huwag mong lilimutin, araw man at gabi sa buhay mo. Patuloy mong ibigay ang puso mong taglay. Sa isip mo'y gawin, ikaw ay magnilay sa kanyang mga aral na bulay-bulayin man ay hindi ito pagsasawaan ng mga sa kanya'y nagliwanag na tuwiran at ang layon nila'y bagong buhay. Damang-dama nila kung paano magmahal ang amang sa kanila'y nasumpungan. Kaya't ang aral niya na natututunan nila, sinasabuhay lubos nila. Hindi nagmamagaling
Alam nila iyan, nabasa na yon, natandaan pa yon. Pagkat ang Ama, ang siyang kahatulan, nalilirip niyang kanyang mga anak. Nakikita niya ang nagsasabuhay ng kanyang mga salitang banal. Ang wika niya, ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Huwag kayong umatol o tao kung ayaw niyong hatulan rin kayo. Kaya't kayong lahat na mga kapatiran, alalahanin niyong lubos ang aral na inyong napapakinggan, sa buhay niyong tuwiran. Araw at gabi may di sayang. Kayong lahat ay makikinabang sa inyong pakikipagtotohanan. Buhay ba nga ba? Tapat bang Diyos? Dakila ba siya? Kaya nga, kung ika'y mapagparaya, mapalad ka. Nakikita yan ng Ama. Kung papaano mo pinagparaya ng kapwa mo at naging masaya siya dahil sa iyong ginawa, aba, iba yung saya't galak ang igaganti sa iyo ng Ama. Mapalad kang nagpatawad at ganap na nakalaya ang sama ng loob, tiniktibdib mo'y nabunot ang pait. Sapagkat nakita ng Amang tutunang yung pagtanggap, kaya nga hindi ka na matatawag na mapagpaimbabaw na nilalang. Kaya magalak kayo at magpuri kapag nabagong isip nyo at damdamin at nakilala nyo lubos ang Diyos na nagpapabago ng lahat. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Taas ang kamay. Sino pamatok nyo? Kristo, daan ng katotohanan, daan ng kaligtasan. Sino ang nagbaba para ibigay ang liwanag? Ang Diyos, Ama. Nasaan ang liwanag? Ituro nga ninyo. Ayun po, kasi may araw. Kayo yun. Kung naliliwanagan ang isip nyo, nagliwanag na kayo, nasa inyo na ang liwanag. Buhay ba ang Diyos? Kaya, masaya na. Pumasok ka man ng tahanan, kung madilim, kakapaka-paka, hindi mo alam, mayroon palang sa gitna ay tukod, ede na untog. Ngunit kung maliwanag, makikita mo yan, maiwasan. Yan ang mga nasa liwanag ang kaisipan. Kung may pumapasok man na kung ano-ano sa isipan, alam mo nang mali yan, alam mo di tama yan, tatanggapin mo ba? Kaya, mapapalad ang mga nagliwanag ang pag-iisip at nasusuri nila ang bawat pumapasok sa kanilang kaisipan. Buhay ba nga, Ma? Sabi nga, bago mo gawin, pag-aralan mo 10 beses muna yan upang wag mong pagsisihan sa bandang huli. Ngunit at pasubali, kung may niloob sa inyong mangyarit maganap sa buhay nyo para patatagin ang pananalig at pananampalataya nyo, huwag kayong bibitaw. Kayo'y mangunyapit at kayo'y lumaban. Hanggang sa hindi nyo namamalayan, nandyan na pala kayo, tuntungan na lamang at korona ng tagumpay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong tanong. Hindi kayo magtatanong.
Wala rin akong tanong. Ay, bakit? Mere. Tatay ka. Sige, tayo na, tayo. Araw-araw siya tatay. Dapat na. Tubig, kulang ang tubig. Tatay ka na ha. Tatay na yan, tatay na. Uy, O ikaw, nakatulog ka ba? Nakakain na. Kain ka uli ha. Buhay po ba ang Diyos? Si Apo Kunching, ano ba namang magagawa niyan? Ganyan-ganyan lang. Paano naman gagalaw yung utak ay nasa loob ng bungo? Ano? Ngunit, kung sa bawat paggalaw niya, nananalig kayong utak ay ginagalaw, papasok sa loob ang daliri. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailanman. Buhay na buhay, kanino man. Halina kayo mga minamahal. Magnilay at magbulay, magkanto ng tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan. Dakila siya sa inyong buhay, sa pamamagitan ng anak na sa inyo ay sinugo. Jesus na di nakalimot. Kaya't magpahanggang ngayon, kayong lahat ay nililingap. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Kung tapat ang Diyos, hingang malalim. Sabihin niyo, Panginoon, salamat at natagpos namin ang 9 na araw na pagnunubena, na lahat ng sagabal ay aming nahulagpusan. Kahit kami naagaw ng tuksong di kami makarating, na huwag kami magtungo sa dako mo, kung saan dinaraos ang nobenaryo, ngunit hindi na naigang demonyo, at pinagarian niyo po kami. O Ama, walang lihim na malilihim sa iyo. Lahat ng laman ng isip at damdamin, kami yung kahabagan, ibigay mo na ang marapat. O humiling kayo na pinakamabilis na gusto ninyong makamtan agad. 3 lang, sobra naman kung 5. O dakilang Ama, kung paano ang 3 kahilingang ito bilang 3 persona ka, sa pamamagitan ng kadakilan at kapangyarihan mo, sila'y kawa at kahabagan. Ibigay mo ang marapat, mabilis nilang matanggap ang samot dalangin nila. Pangunahin, makilala ka, maramdaman sa damdamin nila. Kay Diyos ng katotohanan at matapat, ang Diyos na mabathala sa lahat. Kaya sa oras na ito, samot dalangin nila ibigay mong may habag at awa. Yamang kalakip ng iyong habag at away pag-ibig, maramdaman nilang lahat na ikaw ang tuwirang sa kanila'y lumilingap.
Yamang pabulong man nilang sinambit ito, Ama. Ikaw ang nakarinig, ikaw ang saksi. Sa wala pang pandama, ibigay mo ng pandama upang maramdaman kanila kung paano magmahal ka. Sa di pa nakakaunawa, buksan mo ng ganap upang maunawa nila kung paano ikay umiibig ng tapat. At Diyos ng liwanag, Diyos na nagbibigay galak, Diyos na nagpapasigla, nagpapaalam ng pag-ibig, nagpapalakas ng katawan at kaluluwa, nagpapasibol ng buhay na may kapayapaan at kasiyahan. O Ama, maawa ka't mahabag, dinggin ang samot, dalangin nila. Net karamaneyahanam, net karamaneyahanam, net karamaneyahanam. Buhay bang Diyos? Ang di nag-alinlangan, hintayin ang katuparan. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Sabi ka ng sabi, buhay ang Diyos, ba't ikaw di yumayaman? Baka pag yumaman po ako, iwanan ko na kayo. Di bali na po, di ko hangadang yumaman Kayo na lang. Pag yumaman kayo, mayaman na rin ako. Ano po? Bakit po? Ba hindi nyo ba ako bibigyan pag yumaman kayo? Kasakin nyo naman. Wag po. Maligaya na po ako kung kayo'y pagpalain ng Panginoon, kung kayo'y biyayaan niya, kung kayo'y itighaw niya, kung kayo'y pagalingin niya, kung kayo ay makaulagpos sa lahat ng inyong mga dalayan sa buhay, maligayang maligaya na kaming mga lingkod niya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Tabi anak, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at magagawa ang Ama. Alam kong may tabi magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Tabi po, bawat araw
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may gawa ang Ama, alam kong may magagawa ang Ama. Parte-parte pagka winika niya, parte-parte. Ayun po, pamigay niyo na. Manalig ka na bawat araw. Ay! Ano yan? Basketball? Kaya ka dyan. Tataman siya ako. Ay, 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 ay. Teka. Up! Oh! Parte-parte. 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 Hop! Gumubola!
po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Nakahulagpos ng 9 na araw. Sabi nga, pag pinalaban mo siya, paglalaban ka rin niya. Pag inuna mo siya, may kaloob siya sa'yo na di kayang liripin ang isip at damdamin mo. Kapag dinama mo siya, inaalu ka niya, aaliwin ka niya. Kapag pinakinggan mo siya, itutuwid ka, itatama ka, isasadyad ka. Kapag nanguna siya sa'yo, pinaghari mo siya sa buhay mo, ituturo niyang lahat ng mabuting paraan sa buhay mo, anak niya. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, natagpos na ang pakikibaka, pakikisa sa 9 na araw, ngunit hindi natatapos ang buhay niyong nakikiisa at makikiisa sa Ama. Kaya't patuloy niyong kilalanin, tanggapin at unahin niyo siya. At ang bawat natimo sa puso't isip niyo na mga aral niya, isa buhay niyo ito at pakikita niyang pagpapala'y laganap, pagpapala niya'y hindi nawawala sa lupa. Pagpalain kayo, uwi na. O, magpahinga po kayo ng magandang pagpapahinga. Payapang isip, mabuting kalooban at masayang kalooban. At bukas, manalig kayo at maghintay sa magandang buhay pang ibibigay. Pagpapalain ang mga anak niyang tapat kailanman. Tayo na. Mabait po kayo na. Diba ang bait-bait niya? Oo nga po, pray po. Kaya lang, mababait kayo, no? Mabait talaga kayo, no? Dahil talagang mabait kayo, no? Mabait talaga namang mabait kayo. Kaya pagkatapos po ng panalangin, sana po, tayo na po. Lumuhod po ang lahat. Pangwakas na panalangin. Mabathalang awa, ang aming paglapit at pagsusumamo sa iyo ay batid mo na bukal sa aming puso. Bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang ang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kagulumihanan. Sa aming mga kabiguan ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang aming pagkukulang ay ikaw lamang magbibigay ng kapunuan. Ang bawat naming sugat na hindi kayang paghilumin ng panahon ay ikaw lamang ang makapagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Mabathalang awa, yamang pinahintulutan mo ang lahat ng ito. Ang bukal at mahamagin mong puso ang magbibigay sigla sa amin upang ganap kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan, at pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Sa pangalan ng katastasang Diyos Ama, Diyos Anak,